Ka-GameYard. Kapag narinig mo ang mga salitang bloodline, strain, at family, naiisip mo ba na pare-pareho lang ang ibig sabihin ng mga ito? Kung oo, hindi ka nag-iisa. Sa katunayan, ito ang isa sa mga terminolohiyang madalas na nagdudulot ng kalituhan sa maraming backyard breeders at maging sa ilang matagal nang nag-aalaga ng manok. May nagsasabing pareho lang ang bloodline at strain. May iba namang ginagamit ang salitang family na parang kapalit ng bloodline. Pero kapag tinanong mo kung ano talaga ang pagkakaiba ng tatlo, madalas ay magkakaiba rin ang kanilang sagot. Kaya alin ba talaga ang tama? At bakit mahalagang maintindihan ang mga terminolohiyan ito? Sa video na ito, aalamin natin ang tunay na kahulugan ng bloodline, strain at family batay sa mga pangunahing konsepto ng poultry genetics at animal breeding. At sa pagtatapos ng video, malalaman mo kung bakit hindi sapat ang paggamit lamang ng mga pangalang ito nang hindi nauunawaan ang kanilang tunay na kahulugan. Pero bago tayo magsimula mga ka-GameYard, kung gusto mo ang mga ganitong educational videos tungkol sa mundo ng manok, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa Alpha Cord GameYard. Ang bawat like, share at subscribe ay malaking inspirasyon para patuloy tayong makagawa ng mas marami at mas dekalidad na educational content para sa ating komunidad. At kung ayaw mong mahuli sa ating mga susunod na videos, pindutin mo na rin ang notification bell. Maraming salamat sa inyong suporta. At ngayon, simulan na natin. Ano ang bloodline? Mga ka-GameYard, bago natin ikumpara ang bloodline, strain at family, kailangan muna nating maintindihan ang bawat isa. Unahin natin ang salitang bloodline. Sa simpleng paliwanag, ang bloodline ay tumutukoy sa isang linya ng mga hayop na may magkakaugnay na pinagmulan at naipagpatuloy sa loob ng maraming henerasyon. Hindi ito simpleng pangalan lamang, hindi rin ito nakabatay sa kulay ng balahibo, at hindi rin ito automatikong nabubuo sa isang henerasyon lamang. Ang isang bloodline ay karaniwang may sariling kasaysayan, may pinagmulan at may mga breeders na nagsikap sa loob ng maraming taon upang mapanatili ang ilang katangiang nais nilang maging pare-pareho sa kanilang linya. Isipin mo ang iyong sariling pamilya. Meron kang mga magulang, meron silang mga magulang, at ganoon din ang mga naunang henerasyon. Kapag sinusundan natin ang ating pinagmulan, nakakabuo tayo ng isang family tree. Ganito rin ang konsepto ng bloodline. Ito ay tungkol sa pinagmulan at pagpapatuloy ng isang linya sa paglipas ng panahon. Kaya kapag narinig mo ang pangalan ng isang bloodline, huwag agad isipin na pangalan lamang ito. Sa likod ng pangalang iyon ay maaaring may mahabang kasaysayan, maingat na dokumentasyon at maraming henerasyon ng pagpapanatili ng isang breeding program. Ngayon naman, pag-usapan natin ang strain. Ito ang terminolohiyang madalas na pagkakamalang kapareho ng bloodline. Sa poultry genetics, ang strain ay karaniwang tumutukoy sa isang sanga o subline na nagmula sa isang bloodline o populasyon, ngunit na pangaalagaan sa ilalim ng isang partikular na breeding program o breeder. Sa madaling salita, maaaring magsimula ang iba't ibang breeders sa magkakaparehong pinagmulan. Ngunit habang lumilipas ang maraming taon, ang bawat isa ay maaaring magkaroon ng sariling paraan ng pagpapanatili ng kanilang linya. Dahil dito, unti-unting maaaring magkaroon ng maliit na pagkakaiba sa mga katangiang lumilitaw. Hindi ibig sabihin nito na nawawala ang koneksyon sa orihinal na bloodline. Sa halip, maaaring sabihin na ito ay isang strain ng mas malaking bloodline. Isipin natin ang isang puno. Meron itong iisang puno ng kahoy, ngunit habang lumalaki, nagkakaroon ito ng maraming sanga. Ang puno ang maaaring ihambing sa bloodline, samantalang ang mga sanga ay maaaring ihambing sa iba't ibang strain. Magkakaugnay pa rin sila, ngunit meron ng sariling direksyon ang bawat isa. Ito ang dahilan kung bakit sa ilang pagkakataon, maaari kang makarinig ng parehong pangalan ng bloodline, ngunit may idinadagdag na pangalan ng breeder o farm. Sa maraming breeding programs, ginagawa ito upang makilala ang partikular na strain na kanilang pinanatili. Ano ang family? Dumako naman tayo sa ikatlong termino, ang family.
Sa pangkalahatan, ang family ay tumutukoy sa mga hayop na mas malapit ang relasyon sa isa't isa sa loob ng isang partikular na pedigree o family tree. Kung ang bloodline ay tumutukoy sa mas malawak na pinagmulan at ang strain ay maaaring tumukoy sa isang sanga ng bloodline, ang family naman ay mas nakatuon sa magkakamag-anak sa loob ng isang mas maliit na grupo. Halimbawa, ang magkakapatid ay kabilang sa iisang family. Ang kanilang mga magulang ay bahagi rin ng family na iyon, at habang sinusundan mo ang kanilang pedigree, makikita mo kung paano sila magkakaugnay. Sa breeding education, mahalagang maintindihan ang konseptong ito dahil ipinapakita nito ang ugnayan ng bawat henerasyon. Hindi lahat ng kabilang sa iisang bloodline ay automatikong kabilang sa iisang family, at hindi rin lahat ng family ay bumubuo ng isang hiwalay na bloodline. Kaya bagamat magkakaugnay ang tatlong terminolohiya, magkakaiba ang kanilang gamit at kahulugan. Kapag malinaw sa atin ang pagkakaibang ito, mas madali nating mauunawaan ang mga usapan tungkol sa genetics at breeding. Bakit madalas na pagpapalit ang bloodline, strain at family? Mga ka-GameYard, ngayong alam na natin ang pangunahing kahulugan ng bloodline, strain at family. Maaaring napapansin mo na kung bakit maraming nalilito sa tatlong terminolohiyang ito. Ang dahilan ay simple. Magkakaugnay sila. At dahil magkakaugnay, madalas ay napagpapalit ang kanilang paggamit. Isipin natin ang isang malaking puno. Ang mismong puno ang maaaring ihambing sa bloodline. Mula sa punong iyon, may iba't ibang sanga na tumutubo. Ang bawat sanga ay maaaring ihambing sa strain. At sa loob ng bawat sanga, may maliliit pang grupo ng mga dahon at sanga. Maaari naman itong ihambing sa family. Iisa ang pinagmulan. Ngunit magkakaiba ang antas ng kanilang tinutukoy. Kaya kapag may nagsabing, pareho lang ang bloodline at strain, hindi ito ganap na tama. At kapag may nagsabi namang, pareho lang ang family at bloodline, hindi rin ito laging tama. Sa larangan ng animal breeding, ang bawat termino ay may sariling gamit depende sa konteksto. Isa pa sa dahilan ng kalituhan ay ang iba't ibang paraan ng paggamit ng mga salitang ito sa iba't ibang bansa, breeding programs at maging sa pang-araw-araw na usapan ng mga breeder. May mga pagkakataon na ang isang termino ay ginagamit sa mas maluwag na kahulugan. Ngunit sa genetics, mas mahalagang maintindihan ang konsepto kaysa kabisaduhin lamang ang salita. Kapag malinaw ang konsepto, mas madali mong maiintindihan ang mga artikulo, aklat at educational videos tungkol sa breeding. Mga halimbawa sa poultry genetics. Upang mas maging malinaw, gumawa tayo ng ilang simpleng halimbawa. Halimbawa, may isang breeder na nagsimula ng breeding program maraming taon na ang nakalipas. Sa paglipas ng panahon, napanatili niya ang isang linya sa pamamagitan ng maingat na pagpili at tamang dokumentasyon. Ang matagal ng pinanatiling linyang iyon, maaari nating tawaging bloodline. Ngayon, ipagpalagay naman nating ang isa pang breeder ay kumuha ng parehong pinagmulan at ipinagpatuloy ito sa sarili niyang breeding program. Pagkaraan ng maraming taon, unti-unti nang lumitaw ang ilang natataming katangian na naging pare-pareho sa kanyang programa. Sa ganitong sitwasyon, maaari itong ituring bilang isang strain ng orihinal na bloodline. Samantala, kapag pinag-uusapan ang isang mas maliit na grupo ng mga magkakaugnay na manok sa loob ng breeding records, mas angkop gamitin ang terminong family. Mapapansin mo na hindi sila naglalaban o nagkakasalungat. Sa halip, magkakaugnay ang kanilang gamit. Parang isang mapa. May bansa, may lalawigan, may bayan. Lahat ay bahagi ng iisang sistema. Ngunit magkakaiba ang saklaw. Ganito rin sa bloodline, strain, at family. Bakit mahalaga ang tamang terminolohiya? Ka-GameYard, maaaring itanong mo, bakit kailangan ko pa itong malaman? Magandang tanong.
Ang sagot ay, dahil ang tamang paggamit ng terminolohiya ay nakakatulong upang maging malinaw ang komunikasyon. Kapag naiintindihan mo ang ibig sabihin ng bawat termino, mas madali mong mauunawaan ang mga educational materials tungkol sa poultry genetics. Mas magiging malinaw din ang pagbabasa mo ng mga pedigree at breeding records. At higit sa lahat, makakaiwas ka sa pagkalito at maling interpretasyon. Sa panahon ngayon, napakaraming impormasyon ang makikita sa internet. May tama, may kulang, at mayroon ding hindi na naaayon sa kasalukuyang kaalaman sa animal breeding. Kaya bilang mga breeders at poultry enthusiasts, mahalagang patuloy tayong magtanong, magsaliksik at matutong suriin ang impormasyong ating nababasa. Hindi lahat ng naririnig ay automatikong tama, at hindi rin lahat ng madalas sabihin ay nangangahulugang ito na ang tamang paliwanag. Ang tunay na pag-aaral ay nagsisimula kapag handa tayong matuto at unawain ang mga konsepto sa likod ng bawat terminolohiya. At iyon ang isa sa mga layunin ng AlphaCord Game Yard. Hindi lamang magbahagi ng impormasyon, kundi tumulong na gawing mas malinaw at mas madaling maintindihan ang poultry genetics para sa bawat ka-game yard. Mga karaniwang maling akala tungkol sa bloodline, strain at family. Mga ka-game yard, ngayong malinaw na natin ang kahulugan ng bloodline, strain at family, panahon na para linawin ang ilan sa mga pinakakaraniwang maling paniniwala tungkol sa tatlong terminolohiyang ito. At maaaring isa rito ang matagal mo nang pinaniniwalaan. Maling akala number 1. Pare-pareho lang ang bloodline, strain at family. Ito marahil ang pinakamadalas nating marinig. Bagamat magkakaugnay ang tatlong terminong ito, magkakaiba ang kanilang kahulugan at saklaw. Ang bloodline ay tumutukoy sa mas malawak na pinagmula ng isang linya. Ang strain ay maaaring tumukoy sa isang sangay o subline na nabuo sa ilalim ng isang partikular na breeding program. Samantalang ang family ay mas tumutukoy sa mas malapit na ugnayan ng mga hayok sa loob ng isang pedigree o family tree. Kapag malinaw ang pagkakaibang ito, mas madali nating mauunawaan ang maraming usapin tungkol sa poultry genetics. Maling akala number 2. Kapag pareho ang pangalan, pareho na rin ang lahat ng katangian. Hindi ito palaging totoo. Sa paglipas ng panahon, maaaring magkaroon ng iba't ibang breeders na nagpapanatili ng mga linyang may magkakaparehang pinagmulan, ngunit may magkakaibang breeding records at layunin. Dahil dito, maaari ring magkaroon ng mga pagkakaibang imilitaw sa paglipas ng mga henerasyon. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang alamin ang kasaysayan at pinagmulan ng isang linya at hindi umasa sa pangalan lamang. Maling akala number 3, mas mahalaga ang pangalan kaysa sa dokumentasyon. Sa breeding education, ang pangalan ay nagsisilbi lamang bilang pagkakilanlan. Ngunit ang records, pedigree at maayos na dokumentasyon ang tumutulong upang masubaybayan ang kasaysayan ng isang linya. Kung walang maayos na tala, mas mahirap maunawaan kung paano umunlad ng isang breeding program sa paglipas ng panahon. Maling akala number 4, kapag may bagong pangalan, bagong bloodline na agad. Isa rin itong karaniwang maling akala. Ang pagbibigay ng pangalan ay hindi automatikong nangangahulugang nakabuo na ng isang bagong bloodline. Sa larangan ng poultry genetics, ang pagkilala sa isang bloodline ay mas nakabatay sa kasaysayan, consistency at mahabang proseso ng pagpapanatili ng isang linya, hindi lamang sa pangalan nito. Mahahalagang aral para sa mga ka-game yard. Kung may 4 na bagay kang dapat tandaan mula sa video na ito ang mga iyon. Una, ang bloodline, strain at family ay magkakaugnay ngunit hindi magkapareho ang kahulugan. Ang tamang paggamit ng mga terminolohiyang ito ay nakakatulong upang mas malinaw nating maunawaan ang poultry genetics. Ikalawa, ang isang bloodline ay hindi nabubuo sa isang henerasyon lamang. Ito ay resulta ng mahabang panahon ng maingat na pagpapanatili, dokumentasyon at malinaw na layunin. Ikatlo, napakahalaga ng pedigree at records. Ang maayos na dokumentasyon ay hindi lamang para sa kasalukuyan. Isa rin itong mahalagang gabay para sa mga susunod na henerasyon ng breeding program. At ika-4, ang tunay na breeder ay hindi lamang natututo sa karanasan. Patuloy rin siyang nag-aaral. Dahil habang mas nauunawaan natin ang science sa likod ng genetics, mas nagiging responsable ang ating mga desisyon. At iyon ang layunin ng AlphaCord Game Yard. Hindi lamang magbahagi ng impormasyon,
kundi makatulong ng mas maraming ka-gameyard ang magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa poultry genetics at responsible breeding. Mga ka-gameyard, maraming salamat sa pagsama sa atin hanggang sa dulo ng video. Sana ay naging mas malinaw ang pagkakaiba ng bloodline, strain at family, at kung bakit mahalagang gamitin ang mga terminolohiyang ito sa tamang konteksto. Kung may bago kang natutunan, huwag kalimutang i-like ang video at i-share ito sa iba pang mahilig sa manok upang mas marami tayong matututong magkakasama. At kung gusto mong patuloy na matuto tungkol sa genetics, bloodlines, kasaysayan at tamang pag-aalaga ng manok, mag-subscribe ka na sa AlphaCord Gameyard at maging bahagi ng ating lumalaking komunidad. Ito ang AlphaCord Gameyard. Maraming salamat sa inyong panonood mga ka-Gameyard. Hanggang sa susunod nating educational video.